New breeds of talent will come in the PBA. Surprise guys, nabuhay ulit kami. Welcome to another episode of License to Shoot podcast. Migi si kasama ko si William Go. William, eto PBA draft mo, nabuhay na naman tayo. Uh, may mga gusto kong ulit sabihin dahil parang tagal din natin bago makagawa ng mga Oo, bagong episode eh. hindi kasi nagtugma yung schedules natin, ganyan. Kaya tignan mo, oh, di ba ikaw, kasi sa kanya-kanyang work natin, hindi kami yung normal Monday to Friday. Siya night shift, ako morning shift. Kaya ngayon lang talaga kami nagkaroon ng oras. Kaya tayo mahalata siya, iniinom niya kape, ako beer. Friday night pa lang ngayon. Well, Saturday na ng 1 a.m. as of recording time. Pero, Mhm. yun ang naging ganap namin. Siyempre, nagkaroon ng iba-ibang ano sa personal lives namin, kanya-kanyang personal lives namin. So hindi kami masyadong nakapag-time. Pero ngayon, since marami ng ganap, PBA 50th season na hinahype nila, at saka yung college basketball is more exciting than ever. Kaya parang kaya namin maging mas active ngayon. Mas magagawa na namin ng oras ang upcoming recordings namin. Mhm. Yun, at sana nga tuloy-tuloy. At sana supportahan nyo pa rin kami. Baka nagulat kayo, bigla may nag-pop up na naman na Oo, out one of year na. nowhere. Oo, parang Last sabihin nyo, uy, episode natin yung draft din. UAAP. Hindi, Ano, UAAP, UAP pre. para, UAP para. Pero Oo, 1 year na din. oo, pre. Ayan. So, yun. So, Yun, ang topic natin ngayon is PBA draft. So, syempre, palapit na yun eh. September 7 sa 7, MOA. Sunday. Mm. Sunday sa MOA. Well, So, ngayon, based sa Inquirer na article, ito yung nakita ko, yung nakalagay na yung mga final list ng applicants. Ang nakalagay is Mall of Asia Music Hall. So basically home court namin yun. uy, Ano ko lang, nakita niya pala ako sa MOA, hindi niya ako tinawag. uy, huwag Pero ka na anyway, going magtampo. back. Uy, sir. Ano, tawag doon? So, next week na yon kasi as of the moment that we're recording this, August 30, a day after, Hmm. well, hours after nung PBA draft applications deadline. Deadline. Yep. So, syempre yung coming to this draft applications deadline, William, ang daming mga balita tayo naririnig sa PBA draft. Hmm. Especially, especially paano makakaapekto yung draft class na to sa mga recent news. Like yung mga ang daming lumilipat, ang daming mga players na pumupunta na overseas, ang daming Hmm. mga players na, mga college players na opting out to a different journey. Paano kaya Correct. nakaapekto yung mga ganong mga balita sa draft applicants list ngayong parating na PBA draft? For me naman, hindi naman siya naging, well, when you look at, parang, when you look at, or when you base it sa numbers lang, hindi naman siya naging ganun ka, naka-affect. Kasi syempre, when you look at it, sa final official list, 128 ang applicants. Pero Mm. ang nakikita ko sa mga comment sections ng mga pages from yung mga comments ng fans is wala masyadong wala masyadong big names na Mm. aside from Juan Dalf Panopio tsaka si Jason Brickman. Well, Mm. may mga Will Gozum din naman, pero 'di ba parang hindi sila yung parang yung talagang big names na masasabi mong generational talent or pang international ganyan, 'di ba? So Mm. pero when you look at it, no, it's also a chance for the PBA to develop new stars kasi yung mga kumbaga yung mga expected stars na let's say kunyari mga UAAP stars, let's say kunyari si Kevin Kiambao, 'di ba ano siya, si KQ syempre nasa Korea siya, so basically it opens Mm. for another player na malay mo superstar caliber talaga siya pero nasasapawan ni KQ for understandable reasons because he's Kevin Kiambao. Diba? So, yung Mm. mga ganong reasons lang. Kaya parang, yung upside ng players going abroad is, yung mga, yung mga nasasapawan nila for, yun nga, like as I mentioned, na yung understandable reasons, may pagkakataon for them to shine in their own way. Mm. So,
So sinasabi mo na parang, syempre nga parang pag may ibang lalabas, may mga May new papasok. breed of talents na Mm. papasok. So the opportunity for the other players will uh, other players will have more opportunity dahil sa paglipat sa pagbubukas ng mga overseas Yep. leagues, mga other leagues sa Oh, kasi 'di ba for sa the Pilipinas longest na. time, kasi for the longest time ang sinasabi was or ang sinasabi is kulang ang PBA sa teams, kailangan mag-expand kasi ang daming nasasapawan. So ngayon since nakakakita, syempre hindi naman ganun kadali mag-expand dito sa PBA kasi for various reasons like unang-una sino bang interested mag-own Mhm. ng team sa PBA, 'di ba? We never know kasi wala namang press release. So Mhm. ang pwede nating makita dun is yun nga, ang possible ano din option is mag-overseas, making it a win-win situation na especially sa mga players na nasasapawan or like hindi nabibigyan ng ganong kadaming opportunities dahil sa mga existing stars that we have. So tingin mo dahil nga doon, paano nakaapekto to sa draft? Yung mga big names umalis. At tingin mo ba parang masasabi mo ba parang bumabaw yung parang yung talent dun sa draft class natin na parating ngayon? Or is it normally the same din? Para sa'yo lang naman. For me, it's interesting. Kasi, syempre, parang when you look at it, no, na parang kung titignan natin na, yun yan, yung sinasabi na hindi masyadong big names. Pero heading to the draft pa lang yan. What if, kunyari, kasi syempre, the game is all about situations eh. So, what if pagdating nila sa PBA, maayos yung situation nila? Kumbaga, na nakapag-fit sila sa team, Mhm. nagustuhan sila ng coach, di ba, nabigyan sila ng madaming opportunity. So we never know eh kasi yun nga like I said na parang since dahil yung paulit-ulit ko sinasabi yung nasasapawan. So basically ngayon na parang mas nabigyan sila ng opportunity. Eh di malay mo 'di ba lumabas na uy ang galing pala nito magulat lang tayo na ang galing pala nito nung pinapanood ko to sa college parang hindi naman siya ganun kaano 'di ba? Mhm. So kumbaga it's competition siya in a sense na syempre sa dami ng magpapadraft niyan, ilan lang naman yung available slots, 'di ba? So may makikita ka talagang talent na hindi mo nakita before, lalo na ngayon na sa limited spots at sa dami ng applicants, eh magko-compete sila for that roster spot. Tsaka syempre, 'di ba, karamihan other than international leagues kasi yung international leagues recently lang naman talaga 'yan eh. Pero 'di ba for the longest time lahat ng batang Pinoy ang gusto talaga nila sa PBA. Mhm. So ngayon na andyan na yung opportunity sa kamay nila, hindi nila papakawalan 'yun. So 'yun ang exciting for me. Mhm. Ayun, okay. Gets ko na rin ba't sinabi mong intriguing. Kasi nga, siguro para sa mga management ng mga teams and sa mga scout, para makakuha sila ng ng mga malulupit na players, eh talagang kailangan nila hanapin yun. Kasi feeling ko in this draft, mas marami yung mga hidden gems rather than like Mm. straight up star quality agad. Oo, Pero for me lang din naman, kasi go lang. sige, sige. For me lang naman, okay lang din yung draft class ngayon. Parang last year lang din. Nung Oo. simula, parang, ay, parang ang babaw. Tapos nung palapit na yung draft, parang dumating na yung Baltasar, dumating na yung Abarrientos. Naging okay din. Nagkaroon din tayo ng parang top 3 picks agad na solid. Mm. So, ganun din. Nagmukhang loaded bigla eh. Nagmukhang loaded bigla yung last year. Mm. Parang this year din. Siguro mas mababa lang ng konti yung this year. Kasi Oo. medyo magkakasame position. Very, ano yun? Guard heavy yung draft Guard natin. and wing, wala Mm. talagang big. Yun yung Mm. pinag-uusapan natin like sa group chat natin eh. Mm. So Parang yun walang lang naman sa akin. Parang same lang kaya 'di last ba last nagulat last tayo year. nung may Geo. Parang blessing agad no. Uy, Oo, na with parang, uy, may YouTube. big man. Pag-aagawan to kasi, syempre. Sige, eto, bago tayo, before we go into detail, sino yung Mm. big man na sinasabi mong gusto mong magpa-draft sana? Ah, uy. Raven Cortez. Oo. Akala ko magpapadraft eh. Akala ko Yun nakita ko din eh. yung applicant ano niya eh. Akala ko parang may nakita ko news na siya yung magpapadraft. So Oh, sa pero akin sa ano lang, Yung Cortez na eto, teka, wala sa yung cursor. ano yan? Yung Cortez na nakita natin, walang Cortez wait lang. Sorry, wrong ano. Oh, wala nga Cortez. Pero sa Gonzales, si LJ Gonzales lang. Kasi 'di ba nung ginamit Last niya yung year, nung
uling UAAPC, ginamit niya yung maiden name ng mama niya. Mm. Kaya, So, ayun. yun. Actually, yun nga din eh. Actually, same thoughts tayo nung ano kay Raven. Kasi, hindi kasi kanina, or like, yeah, few hours ago lang naman natin nalaman na si Gio Chu magpapadraft. Eh. Like, dun lang siya nag-announce na magpapadraft. Pero nung may sinend ka sa group chat natin, di ba, na parang, ano, yung initial list ng applicants. Yung, nung tinitignan ko yun, parang ilang minutes ko siya tinitignan. Ang pinakauna ko talaga napansin nun was bakit walang big man. Or like, wala Mhm. masyadong well-known na big man na yung tipong, yun ang posisyon nila. Especially, syempre, di ba, parang, ano bang, sino bang best player sa PBA until now? Junmar Hindi. Fajardo. Di Actually, ba? So, meron naman big man dito sa draft class na to. pero Pero hindi kasi sila kung yung, kumbaga, heading into the draft, hindi ganun ka yung tipong, ano, early pick. Oo. Pero kasi iisipin mo din, yung mga big men kasi dito sa draft na to, more on like, on a sa MPBL naglalaro. So, Oo. yung mga sa MPBL kasi 6'4", 6'5", pwede ka ng big man eh. Mm-mm. Diba? Sa PBA kasi, dahil nandito yung mga mas matatangkad na players, Ay, mga kahit pa paano, Junmar. baka mag-power forward yung mga 6'5", 6'4" na big man. Or O baka nga magiging small undersized pa nga eh. center. O, undersized center sila. So, parang dun siguro nakakakuha ng notions yung mga tao na, ay, mas konti yung bigs this year. Kasi, unlike specific height, konti lang yung mga nasa 6'7" pataas. Oo. More on, In di ba, mas PBA mababa. standards. Oo. Kasi kahit pa paano may, at least akalain mo yun, sa PBA, tumataas na, tumatangkad na rin talaga yung mga players. Dati, yung mga 2012, mga 6'5", big man na rin yan, eh, di ba? Mga centers na rin talaga yan. So Oo. ngayon, medyo hindi na rin masyadong papalag-palag yung 6'5". Ano eh, kailangan mas matangkad ka pa ng konti. 6'6", 6'7". No, Eh, yun din lalo na, 'di ba, yung mga sige, ano, quick rundown natin sino ba yung mga centers ngayon sa PBA na at least at least 6'7". Ayun, sige, at least 6'7". Oh, uy, obviously Junmar Fajardo. hindi Ayun, ko si na kabisado Balti. lahat, pero Hindi, yung mga top of our heads lang. si yung sa Rain or Shine, Japet, Datu, Keith Datu, ayun, 'di ba? Saka Almasan. si Raymond Almazan, si Luis Villegas kaso lagi ano 'di ba, parang can't stay healthy Si as of ano, now. yung injured sa Token Tech, si ano, hindi si Poyera. Eram ah. Hindi, yung isa pa, si Ganuelas Roser. Oh, Brandon Ganuelas Rosso. Pero 4 yun eh. Pero like 6'7". So, Oo, ganun, di ba? So, yun yung ano eh. Kumbaga, yun yung, honestly, sa, ano, minsan niya sa PBA kapag 6'6" ka, hindi ka napapagsentrohin eh. kaya pa naman, siguro mga like, O, pero like, ano ka lang, kumbaga, hindi, kumbaga, kung ipapagsentro ka ng 6'6", hindi ganun ka babad. um, Kasi para nakikita ko rin naman yung mga height nila, ano eh, 6'7" pataas talaga eh. medyo progressive Mostly. na rin in terms of yung height ng mga big Oo. men sa PBA kasi. Maayos na yung umaayos yung genetics ng mga Pinoy. Oo. Anyway, Oo. Parang tangkad mo ah. pwede pare, yun nga yung ano ko eh, yun nga yung frustration ko, hindi ako ganun katangkad Ah, eh. mhm. Ay, Di. So, okay. ayun. Actually, going more to this draft, para mapag-usapan natin yung players more, daanan lang natin tong mabilis na topic na to. So, like last week, nagkaroon ng news na parang yung PBA, ini-invite Ay, ay, ay. yung UAAP Mm. na, pag-draftin na yung Maybe. pag-draft na yung mga players na graduating. But then parang after the season na lang sila maglalaro, just like in the Sa NCAA. NCAA, kasi sa 'Di ba? NCAA, 'di ba, ang norm doon is, kunyari, kapag senior year mo, pwede ka magpa-draft, tapos, baga, yeah, once na mag-declare ka sa draft, pwede ka pa rin maglaro ng final year mo. And then, once na matapos yung season ng team mo, kahit kunyari, ongoing yung finals, pero laglag na yung team mo, pwede ka na pumunta sa PBA team mo. Like, ang Mhm. pinaka top of my head dyan na scenario, si Scottie Thompson. Nasa Oh, perpetual pa siya. Di ba, so yun nga, nagpa-draft pa siya. si Bolly, si Perez, 'di ba? Hindi. Iba pa yung kanila eh. Natapos talaga yung season eh. Although Hindi, nagpa-draft na sila, finals sila, pero, pre-finals yun. Okay, gets. Okay. oo, Pero yun nga, may mga ganong instances kasi sa NCAA, sa UAAP, wala very, ano talaga yun eh. eh, You have to finish the season talaga.
parang pinapayagan na lang nila pag kunyari alam ng both leagues na yung UAAP matatapos ng September Oo. 31. Tapos yung draft natin, kunyari, sabihin natin September 28. So, pwede nang mag-draft. Hindi, hindi, hindi. Kailangan Meron talaga yung, tapusin mo. at, okay, 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 sorry, sorry. Pero kasi year nila, Romeo, di ba, after UAAP season, Oh, kasi hindi nakapag-PBA kasi agad nung sila. time na yun. Oh, kasi nung time na yun, ano pa yung season nun? Dahil sa academic calendar, June pa Mm. yung June or Basta July pa hindi yung start dapat, ng season nun. hindi dapat tatama. Oo, Ganun yung, hindi tatama. ganun ang UAAP eh. So, You have to ngayon, finish the season. Yun So yung ano. ngayon yung PBA, inaalok nila yung ini-invite Mm-mm. nila yung UAAP na kahit na may ongoing ka pa, padraftin mo na yung mga graduating players. And yung Mm-mm. UAAP, nag politely decline sila onto this invitation. And gusto ko lang malaman, ikaw, ano yung parang thoughts mo about that one, about this news? Siyempre, number one, sayang na we will have to wait another year for, let's say, kunyari, yan, si Mike Phillips. Example, kunyari si Mike Phillips magpa-draft. So, maghihintay Mm. pa tayo ng isang taon. O let's say, kunyari, di ba, heading to season 88, di ba, maraming nagpo-project na siya ang maging MVP, which we'll have that conversation when we do our UAAP season 88 predictions. Pero, yun nga, okay, example, si Mike Phillips, ganyan. 'Di ba? Pagka kunyari ang ganda nag-season niya, nag-MVP siya tapos nag-champion yung Lasal. Kunwari lang naman, ang ang mangyayari maghihintay pa siya ng isa pang taon ba para magpa-draft. So parang yung yung init habang mainit pa siya from college, hindi na ano, parang magda-die down yung momentum heading into ano. Ayun, yung ano, yung talagang totoong nangyari, hindi yung hypothetical lang. Si Jeron Teng, after season 79, 'di ba ang init niya no kasi last game niya Champion eh. Oo. champion finals MVP tapos yung game 2 hindi umabot game 3 game 2 'di ba 28 points ata siya basta sobrang ano ni Jeron nun ay naghintay pa tayo ng 1 year bago siya magpa-draft so basically 'di ba parang ang baba or humina yung momentum unlike si Paul Desiderio kaya 'di ba yung atin to year yung season 81 Mm. 2018 nagpa-draft na siya yun yung ano pa nga 'di ba si Coach Yeng pa yung nagsabi na ano rain ending Oo, oo. amin na to yun 'di ba Mm. oh, so kaya 'di ba biglang tumaas yung stock ni Desiderio nun kasi sobrang init niya from hindi sila Mm. nag-champion pero nakita mo yung ano ay mukhang gaganda ang career nito kaya na-draft agad ng NLEX fourth or third pick Port, port, port. ayun fourth so Mm. yun yung Saka, ano Saka mabilis lang. Okay lang kahit hindi. Kasi kung isipin mo naman din, parang kanina pinag-usapan din natin, gusto natin, ang maganda dito sa draft na to is nabibigyan yung other players to shine. 'Di ba? So yung mga other players oo na baka hindi napapansin dati ngayon, mabibigyan sila ng chance na magpakitang gilas, mabigyan sila ng chance to shine kasi syempre mas marami ng opportunities for them this draft class. So kung oo kunyari sumali yung UAAP, magte-take sila ulit ng one step backward kasi may mga mm, bagong talents na pwede naman next year oo sumali, sasali ngayon, 'di ba? So Oo, akin okay lang especially ano naman sige go lang go lang go lang go lang sa akin okay lang naman any kung pumayag di okay kung hindi di okay lang din at least more mm, chance for this draft class para magpakitang mm. gilas. And at the same time kung iisipin mo, hindi naman din talaga kumonti yung players eh. 128 Oo, draft madami applicants pa yun rin tayo. eh. Ang dami, 'di ba? So Parang isang isipin isang ano na yun eh, parang lahat ng teams pwede mong palitan dyan sa ganyang kadami. kung isipin mo na lang, 'di ba, kung pumayag yung UAAP, umabot tayo siguro ng 150. Hindi mas madaming magiging undrafted. Oo. Mas mahihirapan makapasok sa PBA, Yung 'di ba? ida-draft, yung sinasabi na yung mga fifth round pataas na parang dinadraft lang kasi connection, 'di ba? Yung mga ganun yung ano. Para at least, 'di ba, pakikita natin na may Mm. potential na talaga to. Lalo na ngayon kasi most ng mga stars parang approaching. Kumbaga, hindi naman ano, I mean, of course, as fans of these players, we want to see them for a little more years. Pero aminin man natin, hindi, marami sa kanila medyo seeking retirement na eh. Mm. So, So talagang yun. new era. Tapos yung maganda din yun na yung maging new era, yung mga hindi natin napanood no, nung college, na biglang, ang galing pala talaga nito ah. Sadyang na ano lang, kumbaga, sadyang may someone lang kasi na angat sa kanila na yun nga Mm. nag-overseas.
Kaya sa mga like mga scouts ng PBA teams ngayon tsaka management, galingan nyo sa parating na draft class para, di ba? Makakita natin yung mga susunod na mga parang Oo. hidden gems ng PBA. Hmm. Pero ito na, pag-usapan na talaga natin yung mga players na sasali dito sa draft class na to. Kasi Hmm. feeling ko yung mga viewers natin talaga inaabangan eh. Pero syempre, magsisimula tayo sa mga top prospects in this year. Yung Juan mga, Gomez de Leaño. kasi medyo hindi tayo biased din ah. Pero sige, sige, Ah, sige. Pag-usapan muna natin yan si Juan kasi yan yung ano eh, yan yung top 1 mo projected. eh, or para Hindi sa'yo. lang naman ako, hindi lang naman Oh, ako yung sige, sige, number sige, one sige. sa kanya. Eh. Sige. Pag-usapan natin ngayon, simulan mo muna. Ayan, si Ah, Juan si Gomez, bakit siya top 1 mo? Or like, let's say, majority top 1 siya. Matagal na siya hinihintay eh. Mhm. 2023 pa lang hinihintay na siya eh. Kasi 22 nasa Japan pa siya, 'di ba? Tapos parang I believe nag-stop ata siya parang for a KBL few siya, months. Hindi, pero may gap muna, 'di ba? mm, Excuse me, sorry. Pero 'di ba may gap muna na ano, na parang where is he headed next kung magja-Japan, kung maghahanap pa ba ng other opportunity sa Japan or ano, mm, tapos biglang nalaman na lang natin na Korea na siya. mm. So, ayun, 'di ba? So na-delay na naman yung ano, parang nadagdagan ng extra year of waiting sa PBA draft. Ay, hindi, may Europe pa pala siya. Nag-Europe si Juan. Oo nga, yun nga, alam. Pero nag-ano kasi siya, Between Japan and Korea. okay. 2023 yun. Kaya hindi siya nagpa-draft. Tapos nung 2024, marami na rin naghihintay na magpa-draft si Juan eh. Kaso, yun nga, Dito siya nag-LG Sakers. LG Sakers yun ba yung yun? nasa KBL na siya. LG Mm. Sakers, tama. Sa Korea, tapos biglang ngayon, tsaka na siya nagpa-draft. So, yun nga, parang, alam mo yung, ano, cliche na the wait is over. Yeah, Mm. ito yung kay Juan eh. Kasi hindi lang naman tayo ang naghihintay sa kanya. Although, yun nga, parang, well, syempre, tayo parehas tayong nag-aaral, ka-age natin si Juan eh, kabatch natin siya eh. So, kung nag-aaral tayo nung college tayo, nung kumbaga, syempre, mas nakakano tayo yung AP no, kasi current students tayo. Yung ano na yung kalaban natin yun si Juan. Yun yung mga panahon na kinakain tayo ni Juan eh. Ano ba meron kay Juan Gomez Delano? Bakit parang sinasabi mo, consensus number 1 pick siya? Anong meron sa laro niya, sa playstyle niya na that makes a lot of teams in the PBA would want him? Hindi, well, at least for number one pick, no, na parang, Oo, syempre hindi. na, Anong ano, parang hindi, gusto ko lang hindi, explain mo sa viewers natin kung ano yung sige, parang okay. maaabangan nila sa isang Juan Gomez Hmm. Delano. Bakit sobrang high ng maraming tao sa kanya? Nakita naman natin, well, nung consistently natin siya napapanood sa UAAP, di ba? Nakita mo naman na parang in many instances talagang siya yung nagiging main guy ng UP tapos yung clutch genes niya hindi ko makakalimutan yung akala ko panalo season 82, akala ko panalo na tayo against UP nun pero biglang nung naka-steal si Juan sa pasa ni Melesio, di ba? Tapos game winner. Pero parang anyway, inano ko lang Mhm. yun. It's parang added context lang siya sa kung ano yung caliber ng player ni Juan Gomez de Leaño, diba? Point guard siya. Well, dos siya nung college pero naging point siya eventually eh. Point guard 6'1", 'di ba? Mhm. Aminin mo natin yun din sa Philippine in Philippine context, especially genetics wise, malaki na yung may point guard ka na 6'1" eh. So, 6'1", ganun ka ano yung skill set, athletic, so parang instant impact agad talaga siya eh, na kumbaga, he can be a main guy right away. So, assuming, I mean, like, aminin man natin yun, di ba? Parang due to Terra Firma's season, baka sila ulit mag number one pick. So, instant impact si Juan Gomez de Leaño dyan, di ba? Mhm. So yun, dagdagan ko lang kasi siguro maraming tao din talaga na number 1 si Juan Gomez is because uh, alam mo, siya yung mga player na 3-level scorer. Alam mo Yun agad din. from day 1 na kayang magbuhat ng opensa
ng isang team. Hindi lang yung sinabi mo nga na makaka-shoot ng clutch shots. But at the same time, parang makikita mo Hmm. din na may potential tong player na Factor to. lang yung clutch niya. Malaking factor lang yung clutch niya, Mm. pero it's not the whole thing. It's a small part of the whole thing. May potential kasi si Juan Gomez Daliliano na maging main guy ng isang Oo naman. franchise. Oo 'Di ba? naman. So kaya parang ang daming hype sa kanya coming to this draft. And so yun lang actually. Sinasabi mo Trevor Firma first pick, tingin ko oo Most nga, likely, most likely. most likely pwedeng siya in terms of like what Trevor Firma needs, pwedeng siya Oh, nga parang talaga siya yung talaga. siya Mm. talaga, 'di ba? Tsaka Kasi parang maganda. check natin yung ano, check Hindi, hindi, natin hindi. yung lineup ng Terra Firma. O sige, go lang, mag Sige, ano ka lang, sinesearch ko lang yung lineup i-check nila. mo yung line ng Terra Firma. Feeling ko bagay siya sa Terra Firma eh. O Tapos pang Terra parang, Firma talaga siya eh, kasi nawala si oo, Wami. So, yung oo, kumbaga yung main guy ano nila, main guy role nila wala na. Which by the way, Tapos si ano, Coach Ronald Tubid ng head coach nila, mm, which is mm, magandang ano yan. so, feeling ko maganda nga kasi ano eh, si, si Juan Gomez parang ano eh, Maangas parang, sila parehas eh. parang Jamal Murray, tapos parang after 1 year makikita ko kasama niyo na si Junmar. Ay, Oy, sorry, oy, sorry. oy, 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 Ay, walang sorry, sorry, walang sorry, ganyan. sorry. Sorry, Wala, sorry. Joke wala lang, mo joke nang lang. ganyan. Hindi, Si pero ano kasi, naman, wag walang Junmar Gaya. Si Japet ang makakasama niya. wait lang. Joke lang. Pero, di ba, Oh, well, based on the track hindi record, sabi na natin one year from now, sa All-Star game, makakasama niyo na si oo, Junmar, si oo, si Japet. Japet, si ano. Kasi may ano yung All-Star potential agad to sa year one. Oo, Oo, di ba? rookie. Hindi lang siya sa RSG, kumbaga, Ay, pakita. ay, Tsaka syempre, ano, di nalusot ba? pa yun. Oo. Tsaka magiging all-star talaga yan sa dami ng Oo. ano, sa yung era niya playing for UP. Mataas na Mm. yung support level ng UP community. Oh, lusot. Sige. Masaya ka masaya. Ano lang, di ko Ah, fun fact lang kay Juan Gomez. Di ba no? Alam ko nag-triple-double to season 81 ng parang two times. mm. Di ba? So alam mo din na Once lang, ano, once. once lang ba? Oo, Okay, si okay. KQ lang yung one season, two The, triple doubles. sorry. Basta alam ko nag-triple-double to si ano eh, Mm. si Juan Yeah. Gomez. So parang very rare yun eh, especially sa UAP. Before, like, 'di ba? Naalala ko siya tsaka si CJ Cancino yung Cancino. nag-triple-double that season. So yun. Mm. So yun lang para kay Juan Gomez. Ikaw, di ka pa ba tapos Hindi, yun lang ikwento naman. si Juan Hindi, Gomez? yun lang naman ang ano. Kumbaga, excited na ako kasi yun yung watching him sa UAAP back then na parang ano na ako I was really high on him na eh. Na Mm. uy, mukhang ang ganda ng future nito kasi 'di ba? Nakikita mo naman with the way he plays na kang ano maganda future nito and ano kumbaga maangas siya maglaro pero kahit papaano 'di ba? May pagka Swiss knife siya eh. Kasi 'di ba nung season 81 nag-run yung UP nung he voluntarily decided to or he voluntarily decided to come off the bench. Doon nag-build ng 81? momentum eh. Oo, nung nag-final sila, off the bench siya Okay. nun. Tapos Okay. nag-mythical team pa siya, 'di ba? Mm. No. Tapos nung season 82, off the bench siya to accommodate And, Manzo and Richie. and yun nga, tingin ko nga with Terra Firma being the number one pick so far this year, Most likely ah. Sobrang bagay nga niya sa ano sa Terra Firma. Kasi si Juan Gomez Daliano kasi mga players na parang feeling ko pag binigay mo sa kanya yung bola, like yung mga plays sa kanya nakasentro. Oo. 'Di ba? Parang he's gonna make things happen. Mm. So, Lalo na ngayon, all Filipino Cup ang first conference. mhm. 'Di ba? Tama ba? Check ko nga ito. Hindi, may Sige, ano check ako mo. dito. Check ko kasi yung... wala pa nga. Pero may nakita akong ano eh. May nakita Hindi, akong... pero kahit ano naman mangyari, mukha naman siya yung like number one point guard Oo. ng Terra Firma pag Drenap agad. Oo. Kasi ang... 'Di ba? pero ano din sila ba mga point guards nila? Ayun, no, si Mark Nonoy. Pero pwede maging two guard yan eh. Si Mhm. si Olivario. Ayan. Tapos si Aljon Melesio. Paulo Hernandez. 'Di ba? Yung mga ano nila eh. And then, oh, they also have Jerick Ahanmisi.
Yung kaka-trade lang for Mhm. Kapatid niya. yung kay Javi Gomez de Liano, ayun, di ba? Mm. Mm. Pwede din, no? After 1 year, kasama niya na pinapasahan niya yung kapatid niya ulit. Parang UP days. Ay, Oo, di. lahat na ng SMC teams nabanggit natin. Di, sa All-Star kasi, ikaw, lalagyan mo ng ano yung All-Star Oo. kasi. Siyempre, after 1 year from Oo. international experience si Javi, siyempre, mataas expectation natin mag-All-Star Hmm, this year yan. Di ba? 'di ba? Oo, yun din. Oh. Tapos syempre, ang alam ko Oo. ngayon nasa isang bahay pa sila eh. Pero balik tayo sa draft class. Kayo, Okay. after one, sino, next na prospect na pwede natin pag-usapan dito is another player na kaedad din niya, around 25 years old. Hmm. Medyo matunog na rin naman siya in Philippine basketball. Siya si Panopio. Um, Point guard, played for Batang Gilas. Ikaw, Filipino-Italian pala siya. Phil Italian siya. Played for Batang Gilas under 19. If I'm not mistaken, 2019 siya naglaro nun. Uh, Hmm. Alongside Kai Soto pa ba yan? Parang nga, di ba? Kasi nga, age bracket din ni Kai yun eh. So, Ah. played also from in NCAA. Then, ang dami niya ding mga leagues after siya graduate. Time out. After, Saan uli siya nag-NCAA? Sorry, nakalimutan ko. wait, check natin ulit. Pero alam, ano siya eh, NCAA, forgot ko anong division eh, pero alam ko NCAA siya eh. USNC. Akala ko Sorry, Philippine. so, okay. Hindi, NCAA na ano, US. Okay. US, Okay. US. Going back. Sige, balikan na natin. Anuhin na natin. So, Yun, Cal State Bakersfield. ayun. So, hindi ko alam 'Di kung ba anong pure division point yan. guard ang laruan yan? Sinasabi nila, yung mga hypes kay Dal Panopil last time, parang, ano daw eh, di dahil siguro Phil Italian siya, kaya ganun yung comparison. Parang Tony Parker daw. Pero kasi Oh, ako para sa, sige, natatawa lang go ako lang, go kasi lang. ano eh, natawa lang sa tama ba? Ay, hindi, France nga pala si Parker. Pero anyway, parang naghanap European point guard kasi, so parang Oo. kinonek lang. So, yun. Para daw siyang Tony Parker. Siguro dahil past first point guard siya. And then, uh, ano eh, parang matagal na rin talagang sobrang hype ng Philippine basketball kay Dal Panopio kahit di siya naglalaro Oo. sa sa mga college teams Oh, natin dito or alala ko other ano eh. leagues. Oh, alala ko ano nung 2023 World Cup when the whole country was hating on Kiefer Ravena. Kasi 'di ba Mm, yung alam mo yung issue na yun, 'di ba yung boy dribble daw, ano bata ni Coach Shot. May mga mm, nagsasabi na mas magaling pa to si Dolph Panopio kaysa kay Kiefer. mm. Which Kasi is a parang which is a different debate for a different day, pero yun nga pero nakikita naman natin na may potential siya, especially na kumbaga 'di ba tawagan nila sa pure point guard is a dying breed, na oh yun. kahit sabihin natin dying breed, importante pa rin sa isang basketball team na mayroong pure point guard who would be able to stabilize the offense, especially kumbaga yung mga LA Tenorio type. There's a reason why bakit ang Mm, tagal ni LA Tenorio naglaro sa PBA. mm. And Kasi yung mga si yung mga IQ ganyan, and the way you can lead a team in a sense na parang like put them in the right spot o para ma-execute yung play. It shows na kumbaga timeless yung laro ni Dolph Panopio. So he he can have a long career in the PBA. Hindi, I think ko naman long career kasi 25 years old pa lang naman siya technically. Isa sa mga, nasa younger side siya Hindi, ng long mga draft career, I applicant. mean like at least 10 years ganun. Kasi 'di ba sa Oh, PBA, aminin man natin din sa bilis ng turnover ng players, minsan maka 5 to 7 years ka lang okay ka na eh. Pero ito mm. tatagal talaga to sa ano, malaki yung potential na tumagal to. Pero yun, dadagdag ko na lang bakit sobrang may hype din towards Dal Panopio dito sa draft class na to. Siguro mas less kaysa dun kay Juan Gomez, Liliano na hype. Pero mataas yung hype for Dal kasi ano eh, parang bata pa lang siya, sobrang excited na yung Pilipinas na maglaro siya for like Gilas, for sa World Cup, or kung saan mga international na isasabak yung Philippine flag. Ano siya eh, parang inaabangan siya. Hindi lang sa PBA, sa Gilas. Dati sa Gilas siya inaabangan eh.
So Mm. now ngayon sa PBA siya, syempre mas marami ng opportunities for him na ipakita bakit nga ba ang dami niyang hype before at bakit nga ba na pwede pa siya isali for like the next journeys of Gilas, and maybe who knows, dahil sa pagsali niya sa PBA draft class na to, lalo magbukas yung gate na pwedeng siya yung magiging next na guard ng Gilas, pero Oh, yeah. ma-impress si coach team sa kanya kasi Mm. malay mo, 'di ba? Since pure point guard, parang maging parang LA Tenorio niya na ano. Ah, ano pala, salamat Like dahil LA sinabi mo yun na. Tenorio, LA Tenorio role Mm. ah. Hindi, sinabi mo kasi baka ma-impress si Coach Tim. Actually, parang may mga balita ngayon na lumalabas sa social media na ano eh, may mga tryouts na nga rin siya with Coach Tim. Kasama pa nga si Greg Slaughter eh. So, and ang dami na rin nagsasabi na because of those na pictures na lumalabas ngayon sa social media na nagta-tryout kasama si Coach Tim. Parang baka ito yung Tryout sa target ng, Hinebra? hindi, like, nagpa-practice with Coach Tim. May mga ganong Hindi lumalabas ko nakita ngayon. yung kay Dolph. Nakita ko yung kay Greg Dasend yun sa group chat natin eh. Oh. Pero meron din kasama si Dal. Di ko pa So, nakikita. Pag nakita mo, send mo sa akin. tas susunod sabi nga baka daw ito yung gusto ng Hinebra eh. So kung ito yung Oo. gusto ng Hinebra, ito yung first pick. Because of the Ah. transactions lang na, Oo. hindi, since Eh, walang kalokohan, because of the like recent transactions lang din, possible ito ba maging first pick? masasagot natin ng buhay once we have the final list. Kasi yung huling nakita ko sa spin, hindi ko alam kung updated na, pero basta yung huli ko nakita sa spin, tentative pa lang yun. Like, binebase, kumbaga based Oo. sa Hindi, records. Pero syempre, sabihin sige, natin, go lang. first pick Terra Firma, tapos syempre may mga recent histories naman din ng Terra Firma tsaka Hinebra to trade, di ba? Mm. So what if mag-negotiate ulit sila? Tingin mo, magpa-first pick to. In case, kunyari, sabihin natin matrade sa ibang team One pa yung rin. first pick. Kumbaga light version, parang semi-pure point guard si Juan eh. I mean, oo, two guard siya, pero nakita mo naman yung kung gaano siya kung gaano kabilis yung adjustment niya to point guard eh. 'Di ba sa ano ka sa UP dati nagpo-point guard na siya so matagal na siyang exposed sa ganong posisyon, ganong play style, making him a possible kumbaga kapag magiging seamless yung adjustment niya. Mhm. Okay, so tingin ko, after Dolph, medyo nalipat tayo kay Juan nun, pero after Dolph, na pwedeng maging first pick, may konting conversations pa rin para maging top pick to si Dolph Panopio. Tingnan natin yung next top prospect, siguro, and that is Jason Brickman. So, kung nakikita niyo yung pattern, yung tatlong Long sinabi namin, overdue. hinog na rin no? Parang, Mabubulok na nga eh. uy, grabe ka dun. Hindi kasi Pero, sobrang hinog na. mm, pero Oh, yun, kung nakita mo yung pattern, yung tatlong pinag-usapan natin, yung top three prospects na pinag-usapan natin, lahat point guard, siguro, yun nga, mm. big testament, bakit sinabi ko din kanina, medyo guard heavy yung drop. Kasi nga, yung top three, Hindi medyo guard heavy talaga. sabi mo kasi kanina wing eh. Ito, kaya ako Hindi minedyo eh, hindi para, guard and wing. pero yun nga, yung pinag-usapan natin ngayon, tatlo, sunod-sunod, point guard, parang may case talaga na guard heavy tong draft Mm. na to. Pero pag-usapan natin Ito, Jason Brickman, sige, go lang. 33 years old, if I'm not mistaken. Pero 33 ang years dami, old. ang dami na ring experience nito. Naalala ko pa to, naglaro to sa Alab Pilipinas Mm. sa ABL, tapos sa SGA, sa mga Jones Cup, tsaka yung Ah, mga Dubai tourneys nila, naglalaro din yung to, Mighty Sports. Mighty Sports din. So, etong si Jason Brickman, kahit na sabihin natin medyo matanda na siya, in going to this draft, bakit ang taas pa rin nung draft stocks niya? Depende pa rin yun sa timeline ng team na. Ay, hindi, kasi syempre, kumbaga, aside from yun, depende sa timeline. Alam naman natin yung caliber ni, caliber Mm. ni Jason Brickman na ganun talagang based on, kumbaga marami siyang experience, the talent is definitely there. Pero ang isa sa mga key points din na kaya rin, kumbaga, hindi ganun magiging makaka-affect sa kanya yung age. Kasi iba yung age factor sa PBA compared sa NCAA. Mm. Parang Mm. masyado natin siya tinitignan
nakalimutan ko sa kung nabasa 'to, eh, na parang masyado Iba kasi yung ano, nating iba kasi yung oo, age, yung oo, ano ba, iba yung lifespan ng isang oo. PBA player Hindi, sa NBA player. same lang yung ano nila, same lang yung kunyari mga 10 to 15 years gano'n. Pero Mhm. iba lang yung age nila when a player and an NBA player reaches 15th year. Kasi kunyari, 'di ba kadalasan sa NBA nagpapa-draft 19, Mhm. 34 ka pa lang, 34 ka pa lang or on your 15th year 34 ka. Sa ano naman dito sa PBA minsan 25 gano'n, 24, 25, 'di ba? By then, pag Mhm. kunyari sa 15th year mo 39, 40 ka pero halos same lang yung production level. It's because ano iba pa rin, iba yung unang-una yung venues, 'di ba? Hindi ka I mean yung mga travel mo via road lang eh. Kung magta-travel ka Mhm. man via plane, kunyari out of town games, once a week lang naman yun eh, or minsan nga once in a blue moon eh. Mhm. So kumbaga, hindi ka yung fatigue factor mo mas madaling habulin compared sa ano sa NBA na ayan magta-travel ka from one state to another. Kunyari, nasa Mhm. Lakers ka, travel ka to New York, 'di ba? So syempre, yung hours pa lang sa eroplano, ganun like yung travel flight or yung Mhm. flight mo, yung hours ng flight mo matagal na, hindi pa kasama dun yung Mhm. mag-iimpake ka pa, which aminin naman natin yun din, 'di ba? Sa mga nag-iimpake diyan, like kahit road trip lang kayo, 'di ba? Nakakapagod na yun eh. Mhm. So syempre kung hindi ganun ka nape-preserve or parang mas nape-preserve mo yung conditioning mo, yung katawan mo sa parang Mhm. hindi ka agad mawe-wear and tear sa PBA kasi kaya basically kunyari nag-travel ka from north to kunyari yung venue sa Araneta taga Parañaque ka. Para ka lang namang kunyari nag-aaral ka kunyari taga Parañaque ka college student ka sa Ateneo ka nag-aaral. Ganun lang din naman yung biyahe nun eh. Mhm. Hindi, Diba? So, tsaka ano, mas mabilis sabihin bakit ibang yung basically mas mabilis sabihin na yung PBA kasi iba yung way na nagfa-factor yung age sa kanila rather oo. than sa Ayun nga, NBA. hindi, Sa NBA kasi mga ine-explain ko lang kung bakit ganun yung gets. Kasi yung factor. venues and travel could affect din naman. Oo, Pero kasi basically sa NBA kasi mga 32 years old, medyo pababa ka na ng prime mo. oo. May mga players na pababa na ng prime. Dito sa Minsan nga, PBA pag medyo nagpa-draft ka ng gitna pa lang eh. 25, oo, tsaka minsan nga, pag nagpa-draft ka nga ng 25, di ka nakukunin eh. Parang ang Mm. reason Mm. mga teams is he's too old for the draft. Mm. And sa PBA, bata pa sa draft yun, yung Oo, 25, mga 33, 32, mga nasa ongoing peak pa lang ng PBA basketball career nila yun. oo. So, kaya ang taas pa rin ni Jason Brickman dito sa draft class na to. Pero, to counter lang that, very quick. Kaya siguro nasa number 3 or hindi siya nagna number 1 on other mock drafts. Kasi nga, dahil din sa age niya. Kasi Oo, yun talaga eh. yung kalaban niya din naman sa mga other top prospects. Same na posisyon, pero mas bata. So parang, syempre, kung ikaw yung PBA team, Mm-mm. parang same position, same na may star level quality, same din yung may potential. Mm. You would rather go with like take our other big risk Bata dun sa pa. other. Mm, Kumbaga example si LJ Gonzalez. 'Di ba? Maayos din naman potential niya. Hindi man siya yung oh. kumbaga is not yet on that Jason Brickman level kasi syempre sobrang lamang sa experience si Brickman eh. Mm, Kaya bibigyan natin. Pero wala pa doon si LJ. Pero kung mangyayari yung mga teams na parang mas bata pa 'to, mas magagamit natin 'to for a longer period of time. Si ano kaya si Brickman, 'di ba? Parang may konting pagka-cautious sila. Kasi aside mm, from age, 'di ba? Syempre, 'di ba, aminin man natin yun din sa age. Minsan hindi ganun kadali yung recovery. Kunyari, I mean, knock on wood, wag na like I don't wanna wish injuries on any player. What if kunyari ma-injure siya tapos hindi na ganun kabilis yung recovery. Tapos once you recover ka, kumbaga magiging shell ka na lang of your former self. Yun din yung and wait, shell of your former self and factor dun is yung age. So yun din yung kumbaga dun nagiging cautious in a way yung mga players. Kaya yun din yung kay
Kaya parang yun yung reason as to why for me na parang baka may pagka-cautious sila kay Jason Brickman, and factor dun is the age. Mhm. Yeah, yung age will be an issue, di man issue, pero like a factor on drafting Jason A Brickman in this concern. year's draft. A concern, okay, a concern. Pero definitely it will not, hindi naman din siya sobrang huge deal breakers for other Oo. teams para makita natin si Jason Brickman sa second round or sa third Mm. round. He's still Definitely, Jason Brickman after oh, all. definitely ano eh, first round talent. Actually, top 5 top 3 pa nga para sa Oo. akin si Jason At Brickman eh. saka long overdue na din dapat yan, Mhm. 'di ba? Alam ko 2021 pa lang nag-intend na siya, tapos dahil due to the passport issue ganyan. And then nung nilifta by 2022, I don't know why hindi siya nagpa-draft, siguro may mga prior commitments. Baka may other opportunities din kasi Oo. 2022 din naman yung mga ano international opportunities for Filipino players eh. Kahit sabihin mo Phil foreign players, ang daming Oo. opportunities for them. So maybe grinab niya muna yon, tinake niya yung bag, 'di ba? Ngayon, feeling niya ito na yung tamang time para sa kanya magpakitang gilas Settle. sa PBA. Tingin ko welcome addition. Sobrang ang daming teams, especially yung mga nandun sa dulo ng draft na parang sinasabi, pag eto hindi nyo kinuha si Jason Brickman, kukunin agad namin to. Oo. O, diba? Pero for me, feeling ko talaga top 3 parang yung Blackwater parang pag-isipan talaga nila mabuti kung ano kung kukunin ba nila si Jason Brickman or they will go for a younger talent. Pero Oo. definitely pag kinuha nila to, alam na nila agad kung ano yung mabibigay ng Jason Mm. Brickman sa Parang isang plug team. and play. Mm. Parang wala ka ng ano, alam mo na eh. Hindi ka na magtataka, hindi ka na magdududa kung ano yung kaya niya ibigay at from day Oo. one pa lang alam mo na he will contribute as a point guard for your team. Right away pa yung contribution niya. Mm. So yun, yan yung may gusto ko palang idagdag sa mga top prospects natin. Gusto mo pang dagdagan ng mga like two more or we'll go to the Mm. next topics na ba? Hindi, ano lang naman, no, sa akin, well, sila lang naman yung talagang high, yung sobrang taas ng draft stock. Pero honorable mention kay Will Gozum. Mm. Kasi 'di ba syempre injury, sa injury niya nung last season niya sa NCAA, pero kahit naman ano, syempre 'di ba yung mga teams hindi naman nila i-discount yung fact na nag-MVP siya. Mm. Tapos nag-finals siya, that year he won MVP. So, and kumbaga naka-pick up siya, yung ang bilis niya naka-pick up after, kumbaga, syempre I mean, after ano, 'di ba, juniors MVP ka tapos biglang diretso bangko ka sa UP. So, di naman natin di naman tayo magugulat kung bumaba yung kumpiyansa niya dun. Pero pag transfer niya sa CSB, instant impact agad. Second year niya sa CSB, MVP agad, 'di ba? So, Mm. kumbaga, ano pa rin naman, sa si Will Gozum, ang ano diyan is, ang ano ko diyan Ay, kay sorry, Will Gozum nabasa is, mo yung oo, chinat ko oo. eh. Hindi, nakabukas Kaya kasi natawa eh. Facebook sa ano eh. Oo. Pero, kaya Sorry, si sorry. Will Gozum, ano siya, may makikita mo pa rin yung upside niya na hindi natin made-deny kasi I mean, like, he is a college MVP for a reason, 'di ba? So yun, kailangan ko natawa kasi sinabi ko kay William pang next topic ko yan si Will Gozum. Oh, sige, go Hindi, muna. pero ano lang, oo, syempre ngayon na rin din. Si Will Gozum kasi, para sa akin, top prospect din siya. Pero parang, siya yung tipo ng player na feeling ko, may mga specific teams na bagay na i-draft siya. Oo. Kasi, ano obviously the talent is there. And yun nga, NCAA Juniors, NCAA MVP. Pero para sa akin kasi napansin din natin kay Will Gozum, parang kailangan may confidence siya para maging solid contributor. So parang if bagay siya sa isang team na will uh will give him a lot of opportunities to be like a number one or Mm. will Basta give it perfect fit. Like example, yung 2022 na CSB team. mm, Diba? I mean, there's a reason why maraming nag-predict na kaya nila mag-champion that year. mm, Kasi parang parang ganun. apart from Will, 'di ba? Nag-ano din sila eh, kumbaga na surrounded yung roster construction ng team na yun, yun pala yung iniisip ko term.
maayos yung roster construction na Oo, nakikita mo sa talagang fit pa lang. siya yung sentro ng roster na yun. And Oo, tingin ko, coming to this PBA draft, gusto ko din na kahit papano, siya, yung team na kukuha sa kanya is like, will give him a lot of opportunities to be like number one or kahit number two. Wag lang ko-complement yung siya. parang, oh, wag lang yung parang madadrop siya tapos biglang magiging like second unit muna siya. Feeling ko Or kasi yung gusto, ano lang, kunyari, spot up ka lang oh, dyan, or yes, let them spark operate. plug lang. Kasi Oo. feeling ko, ang, ang laki nung ang laking mako-contribute ni Will Gozum pag Oo nag-start siya sa naman. PBA career niya as a like, yung pag nakuha niya na yung confidence niya sa simula, parang Oo. feeling ko sa simula, pag nakuha niya na yung confidence niya, kung matrade siya or malipat siya sa ibang team, kahit na sabihin natin sa ibang team maging role player na siya, magiging solid contributor Oo, yan si Will. kumbaga As alam long niya as na. as long makuha niya yung confidence niya. So, para sa akin, very critical na makuha si Will Gozum ng isang team na magbibigay sa kanya ng a lot of confidence coming into this year's draft. Kaya yan yung ano kaya sabi ko sa'yo, gusto kong pag-usapan niya si Will Gozum kasi Oo. isa sa mga parang undeniably talented dito sa draft class na to, and at the same time ano para sa akin lang meron lang din siyang parang may babagayin kasi siyang team. And to add to it, okay, si ano, 'di ba, si Will, after nung MVP year niya sa CSB, 'di ba, may mga nagsasabi na nga na iba na magpa-draft ka na habang mainit pa, like mataas pa yung stock mo. Kaso yun nga, he chose to play out his final year in Mm. CSB. Mm. Kaya yung nangyari dun was, kumbaga, parang hindi yun yung plano nila or hindi yun yung gusto nila mangyari. Pero Mm. still, 'di ba? Si Gozum, kumbaga the caliber is still there. Kaya Mm. parang hindi man hindi man ganun kalaki yung pangalan niya heading into the draft. Alam din ng mga coaches na once na makuha natin to, may instant tayo na key contributor na pwedeng tulungan tayo to make a long run sa isang conference na ayan, makaabot tayo at least finals, ganun. So yun, I think let's go on to the next topic para sunod na tayo. Feeling ko tagal na natin to sa top prospects of like this upcoming draft. Pero okay lang naman. Pero let's go to the next one. Ito yung mga players na for you personally, you find him intriguing in this year's draft class. So, yun nga, ito para sa akin kasi si Will Gosling yung intriguing sa akin dito kasi dahil dun sa para sa akin may mga teams talaga na babagayan si Will Gozum para lalo siyang maging Ah, effective. Pero other than Will Gozum for me is Chris Kun. Intriguing siya oo, kasi yun talaga. 6'5", can play the 3, can play the 2. And then yun nga, 6'5", One din. 3-level scorer, 1 pwede pa nga mag-1. Shooter. So, in this age of PBA, parang ang daming teams na bagay sa kanya. At parang ano Sobra. feeling ko mahihirapan siyang mag-crack ng top 3. Pero from 4 to like 4 to 8, top 2 para sa'yo. Hindi, I was saying Akala ko, malabo. Yung sabi ko malabo na yung sa akala ko sinasabi top mo, 2. 1 to 3, Oh. grabe ka naman. Hindi, sinasabi ko lang na, pero from 4 to 8, sobrang wild din yung range ni Ah. Chris Kun. Kaya para sa akin, intriguing tong player na to. Tsaka si Chris Wood kasi, kumbaga, ano sa sobrang well-rounded niya, kaya niyang maging small forward, kaya niya maging shooting guard, at kaya niya maging point guard. Diba, so, yung versatility niya, diba, especially kunyari, yung top point guard mo is a scorer, kung scoring point guard siya. Si Chris Kun, pwede siya from time to time, ako muna magbababa ng bola para hindi ka na Mhm. mapapagod sa harap mo. May bola ka tapos may full court press. So, patawirin mo sa akin bola. Once na makatawid tayo, bigay ko sa'yo. And he would do it safely, making it something na, kumbaga, malaking tulong siya na uh, merong ball handler na hindi, kumbaga, kaya niyang afford or like afford niya na hindi ma-turnover sa isang laro. Quick question lang, saan bagay na team si Chris Kun para sa'yo? Hmm. Kasi ang daming teams na pwede sa kanya eh. Kung 4 to 5, ang daming mga teams na nandun. Uh, Tingin mo, sa mga parang
saang team siya pwedeng makuha? Or anong Siguro, team pwede siya? siguro Magnolia. Kasi nasa ano ba si Magnolia ng number 6 sa Oo, 6 sila. Ayun, yun yung unofficial ano. draft? Unofficial draft, 6 sila tapos 7 ang Hinebra eh. Oo, pwede din. Kasi nga, isipin mo, meron ka ng Navarro, meron kang Kun, meron kang... Wala lang Navarro. Ay, nag-ibang bansa ba? Korea na. Sorry. Meron kang Lucero. Sorry. Meron kang Lucero, may Gomez de Liliano ka. Goal. Tapos meron kang Kun. Ang tangkad mo, parang pinalitan mo lang si Navarro nun. Di ba? Oo. Oh, yun na Kaya nga eh. sobrang bagay din na Magnolia actually. Good din yun. Ako feeling ko Northport kukuha eh. Northport or ang Northport feeling ko Oo, kasi kukunin wala yun. na si Brent eh. Tagal na, nasa O therapy na yun dati, di ba? kaya nga, Oh. siya yung halos same playstyle niya eh. Mm. Pero yun, feeling ko Northport, either nga si Will or si Chris ko nang kukunin ng Northport eh, para sa Pang akin ilan lang. ba Northport sa unofficial na Pang-apat. nakita? Pag Pwede, unofficial, pang-apat. Will yan. Ayun. Para sa akin lang naman, any. Baka Hmm. bigla silang ano swerve eh. Alam mo naman, 1 week pa naman tayo. Oo. Decisions, pwedeng Mismo mag-iba ako yung punta ako eh. ihip ng hangin ng mga Oo. PBA teams. Pero anyway, ikaw, sino Tapos yung magko-combine intriguing? pa eh. Oo, isa pa yun. Pero ikaw, intriguing player in this year's draft other than like Chris Coon, Will Gozum, sino pa? Ang bias ko dyan is medyo biased pick pero yung Lasal Nako po. Boys. Oh, Si nako David ba? and Austria. Pero more on kay Austria. Kasi si Mhm. Austria, kumbaga, hindi Ryan man siya Aranya yan yung... eh. Ha? Oo, yun nga Ryan eh. Aranya. Pwede yun sa rain or shine, di ba? Yung ganun yung Mm. mga gusto ni coaching eh. Kasi di ba nakita naman Mm. natin si Austria talagang nang aasar siya eh. Mm. He would find a way to get in his opponent's heads. Eh yun yung mga gusto ni Yang Yao. Tapos maayos yung shooting niya. Hindi naman siya, I mean, hindi siya, I, I wouldn't consider him a shooter, pero maayos yung 3-point shooting niya. Hindi lang siya yung tipong live and die sa 3-point line. Kasi yung mga drive niya, maano din umatake. So, yun yung curious ako if madadala niya sa PBA level yun, especially like, or like hindi, before niya madala sa PBA level yun, will he play for a coach that would actually allow him to do it? And yun, with that being your question, sinong coaches o anong teams yung tingin mo? Yang Yao! Okay. Bukod kay Yang Giao, sige, bukod kay Yang Giao. Wala na kasi si Coach Pido sa Northport eh. Yun din sa ano, Okay, gets. Kasi nga, si Yang Giao tsaka si Pido at some level, medyo may sila yung pagka-same ano din eh. talaga eh, Mm. na gusto nila yung may mga maangas na player na Mm. kumbaga may pagka-ragtag. May pagka-enforcer kind of type Mm. yung player na yun na parang gagawa ng Oo. opensa pero at the same time sa depensa, alam mong papalag at papalag. Mm. Makikipag-asaran pa. Will get to the opponent's skin, kumbaga. So, yeah. Uh, so, CJ Austria lang. How about Joshua David? Kasi sabi mo, bias, intrigue ka sa mga Lasallian Oo. players in this draft eh. How about Joshua David? Kasi si Joshua David, di ba parang, well, di ko kasi siya masyado napanood sa MPBL. Like, Mm. hindi ako masyadong, hindi ko masyado na subaybay. Aminin ko na hindi ko masyado na subaybayan yung MPBL lately. Pero si ano kasi si Joshua David, nakita naman natin kung yung ano niya eh, 'di ba parang nung college, yung sa 2 seasons niya sa Lasal, may mga instances na talagang oh, ang galing niya, pwede siya pang top point guard pero meron din na parang hindi naman na sinasabi na ang banu niya pero parang may mga Grabe ka instances dyan. na kaya sabi ko hindi ganun eh. Oo. Hindi sa Sige. sinasabing banu siya pero may mga instances na ano, parang medyo hilaw pa. Which understandable naman kasi 2 years pa lang naman siya. I mean, oh, yung si age niya is 24, 25 years old. Pero syempre, like, 2 seasons lang naman siya naglaro sa Mhm. or sa UAAP due to multiple, alam ko, 2 beses siya na ACL. Tapos, nung 2019, yung nasa Lasal pa si Kagulangan, alam ko hindi siya na line up nun eh. Oo, So, kasi na-injured siya nung nasa Lasal si Kagulangan. oh, tapos na-injure pa siya ulit after Oo. pandemic. Kaya nga I'm rooting for this guy din. Kasi Oo. nga ang dami niya din pinagdaanan eh.
And then Mm. after niya, sa dami niya ng injuries na pagdaanan, pagbalik niya ng UAAP, nandun pa rin eh. From day one na Oh, naglaro siya for Lasal mm. nung Nung supposedly rookie year niya. finals, nung Yung finals hustle ang niya nandun dami pa niyang rin. Yung sipag niya maglaro. ah, Itong si Joshua David, nandun binanggit ko makikita rin mo. nung ano eh. O, binanggit ko rin yun kasi kanina habang hinihintay kita nanonood ako ng mga old episodes natin eh. Mm, Nakita ko yung may hinighlight ako sa isang episode, may hinighlight ako na kay Josh David. mm, Kaya naalala ko na, nga pala, magpapadraft ka pala to. So, I mean, intriguing siya in a sense na, okay, ang ganda na nagawa mo nung sa UAAP. No, makikarry over mo ba yan sa PBA mm, given only 2 years of experience sa college, like college mm, basketball? Kasi di naman to yung parang kunyari di naman siya, kasi di siya parang kunyari yung normal college team. Let's say, kunyari, first 3 years mo, bangko ka. Let's say, kuya, si BJ Andrade, ayun, BJ Andrade. Di ba, first 3 seasons niya sa Ateneo, bangko siya. Then, pagbalik niya mm, from pandemic, season 84, starter agad siya. mm, So, dahil doon, kumbaga, naging impact agad siya. Pero kasi, may experience siya na kahit bangko siya, di ba, na may feel na siya on that kind of stage. So, ayun yung kay David na nung pumasok siya na kasi 2 years lang siya eligible eh. Sa 2 years sa first year niya na yun, sa first of his 2 years of eligibility, nasa doon agad siya sa sitwasyon na kumbaga mabigat na agad yung responsibility niya being a point guard, especially nung huling season na top point guard na siya since mm. wala na si Evan Nelly. So, yeah. Kung kanina si CJ Austria, intrigue ka kasi parang may mga certain type of coaches na babagay sa kanya. Ngayon kay Joshua David naman, masasabi mo na intrigue ka kasi you're a bit intrigued in terms of kaya niya bang kaya ba nung laro niya mag-translate on the PBA level? Hmm. Yeah. Okay. So yun, ito yung mga mga players na nai-intrigue kami coming to this year's draft. Siguro dadagdagan ko pa ng isa. Pinag-usapan na rin naman natin kanina, Gio Chu, 6'8". Oo, Nai-intrigue ako din sa player na to kasi siya lang yung big. somehow siya na yung pinaka, like, Oo. masasabi natin best big man dito sa draft na to. Hmm. Na siguro ranges 6'6" pataas, di ba? Hmm. Kasi feeling ko may mga 6'5" na underrated dyan, na pag-uusapan ko mamaya. Pero 6'6" pataas, si Gio Chunay parang masasabi natin best big available on this draft. Any thoughts on Gio Chu? Syempre si Gio Chu, lowing the size is one of the things that we lack, no? So, syempre, kadalasan naman, di ba, lalo na yung teams na kulang ng big man, ang una, o isa sa mga hanapin talaga na sino yung mga magagaling na bigs, eh. Di ba, the past ilang years, puro big man yung, di ba tama, mga puro big man nagiging top overall pick, like, kaya si Balti, or si, di ba? Si Oh, Isaac like, Go, Roosevelt Adams, kasi kumaga kulang mm, tayo sa size eh. So, mm, lalo na kunyari, ayan, 'di ba? Yung Terra Firma Blackwater, like, let's call a spade na sila yung lately na nagiging number one, number two pick. Leaning more on Terra Firma, 'di ba? So when you look at those kinds of ang sentro nila hindi hindi mukhang sentro pag tinabi mo kay Junmar. So magiging mm, problem 'yun, 'di ba? mm. Kaya parang on some level, ang taas ng stocks ni Gio Chu bigla kasi knowing na siya na yung parang Ah, siya na yung pinakamatangkad by the way oo, siya na. na upcoming rookie. At saka siya lang ata Di ba? yung, kumbaga, yung may clout. Grabe Tama naman ba? sa cloud. Hindi, wala TikTokeries. akong maisip na better De, term for clout. I think, Exposure. yeah. Exposure. Ayun, sorry. Kasi Clout agad yung naisip ko. parang siya na Exposure. din ata yung pinakamatangkad. Actually, siya na rin yung pinakamatangkad Oo, naggilas pa siya. nagilas na nag-UAAP. Oo, ilang Among this champions din siya. UAAP draft applicants na sa PBA draft, siya na yung pinakamatangkad eh. Di ba? Oo, yun na. Oo, Di ba? siya lang 6'8" eh. Sumunod, Mm. mga 6'7" eh. And ako, para sa akin, na-intriga lang ako kay Gio Chu kasi if ilalagay mo siya sa ibang draft class, maybe hindi siya yung like, hindi siya yung top 5 big or hindi siya, wala, baka nasa second, pwede siyang mag-slip into the second round. Pero ngayon na Ah, medyo may scarcity
dito sa draft class na to on bigs, gaano kataas na value yung titignan ng mga PBA teams on GOQ, knowing na siya na yung pinakamatangkad, siya na rin yung best available big man. Can go to 5 to 7. Like yung Mm. range ng pick. Kasi yun, as you just mentioned, konti na lang yung big man eh. Eh, yung best player sa PBA, big man eh. So, di Mm. ba, parang as much as possible, you will try to add more bodies that Mm. could go head to head with JMF na tipong at the very least pagurin mo siya kasi unstoppable si Junmar eh. So parang Mm. at the very least pagurin natin para pagka ano, 'di ba, on the offensive side, makatira si Marshall, makatira si Jericho, makatira si CJ Perez kasi kung may nabawasan yung burden nila of being the guy na sige mag-screen ako, ako magpapatay sa tatay mo. Kumbaga focus lang talaga nila nung mas yung laro eh. Mm. So Gio will become a player dito sa draft class na to na masasabi natin na teams will really need to gamble into pag gusto talaga nilang makuha And I am ng pretty sure a lot of people or a lot of teams will. will gamble on Mm. Gio. Mm. Yan yun. You can teach Ah, height niya eh. totoo naman. Quick question lang, Gio, saang team ang makukuha? Ginebra. Ah, sige. Parang wala kayong matangkad, oh. O Oh, wala na eh. Japet okay. is aging. Like, kumbaga, ano, si Japet kasi more on athleticism. Like, for the longest time Pero in di his ba career. na-renew naman si Isaac Athletic. Go? Oh, eh, pero injured pa eh. Hmm. Mga April Okay. pa ata yung, ano niya. So, at least, di ba, si Gio Chu. Mm. Ano na. Mm. Oh, tsaka sa, ano, yun din ang mga gusto ni Coach Tim eh. Mga malalaki. Mm. It just so happened na in 2024, RJ Abarientos was just too good of a talent to pass on eh. Mm. Pero we can say na lang din, for like, siguro yung mga nag-aabang din kay Gio for like teams into this draft na parang wala din, medyo kulang sa big man, definitely kukunin agad to, or sabihin natin na may Oo. mga teams na parang satisfied na sila on their guard rotation and wing rotation. Biglang Gio I think NLEX could be also another team na Oo. pwedeng biglang kumuha kay Gio out of nowhere kahit Pero may unofficial Brandon draft. Ramirez na sila eh. 6'5 si Brandon Ramirez eh. Oo nga pala, So like 6'8. undersized. Why not, di Oo. ba? So, oo, may malaki ka na agad. Mm. Pero yun, yun yung mga players na we find intriguing coming to this draft for some reasons na uh, medyo baka dahil sa itong mga players na to need ng fit, need na nasa tamang sistema or tamang coach. Pero meron ding mga instances na baka itong mga players ba na to kaya mag-translate yung talent nila into Oo, the yung PBA talent. level like Joshua David na I'm really rooting for. We'll Oo go to the naman. next topic naman dahil 128 applicants to, hindi man natin to maiisa-isa. Pero sino sa tingin mo yung magiging players na madadraft dito sa draft class na to na sige, kahit sabihin natin third round, fourth round sila, makakapag-contribute sila or makakapag-add sila ng value sa isang team once na bigyan sila ng kontrata at mapadraft sila. Ikaw muna sumagot yan. Okay. Inaano ko pa Mukhang tapos. ano eh, mukhang Oo. nagsisearch ka pa dyan eh, no? Oh, Sa tumitingin akin, ako sa lineup. ilan pipiliin natin? Tag-tatlo tayo, tingin mo? Or Isa dalawa na lang? lang, isa na lang, isa na lang. Oy, dami sa akin eh. Pero anyway, Top of una, your una head sa, lang. una sa listahan ko si Ethan Galang. Hindi ko alam bakit. Ah, Hmm, basically Bad. I'm saying ito yung mga mga magic bunot sa mga draft, yung parang third round, fourth round mo sila makikita normally. Pero bigla ka na lang din magugulat, baka second round pa lang biglang kunin sila ng isang PBA team. For me, Ethan Galang, uh, sabi nga ni William, parang alam niya nga dapat maglalaro pa to sa UE Oh, for kinover ko sa Asia Basket eh. maglalaro pa to sa UE for this upcoming season 88. pero decided to apply into this year's draft. Draft. Kung matutuloy si Ethan Galang, what would PBA teams get is definitely a resident shooter. Nung nagkaroon ng magical first round yung UE last year, syempre maalala mo si Momoway, si Lingolingo, Oo. si Abe, pero Ethan Galang has been like a steady shooter Hmm. for UE last year. So, ang tingin ko, Oo. yung shooting, lahat naman ng teams, kahit gaano ka-stack pa yan, gugustuhin nila ng isang shooter. Oo, And yun Ethan talaga Galang ang would ano. really fit that role.
lalo na yung pagbibigyan ng pamatay chance. sunog na shooter, yun ang habol ng mga teams ngayon eh. O di naman Mm. necessarily habol nila, pero kumbaga, malaking advantage for a team to have those kinds of players. Mm. Ikaw naman, may na-search ka na ba dyan? Hmm. Si ano, I'd have to go with Jack Cruz Dumont, UE din, Bomba UE din. So, tingin mo, hindi mababa si Jack Cruz naman dito sa draft class na to? Still, hindi, well, Still talaga eh. maybe. Siguro mga third round, ganun. Pero Mm. yung talent niya, may potential siya na magpakita ng talent pang first round. Definitely naman kung like kung hindi usapang steal, Jack Cruz Dumont is definitely one of those talents na baka Oo. makita natin sa second round or maybe first round. Hmm. Kasi nga alam naman natin kung ano kaya niyang ibigay. Maybe last year sa UE medyo naging underperforming siya pero yung first year niya sa UE nun, si 86 ba? Tama. Yung first season niya or 85, Nag-champion ganun. yung nag-champion niya sa yung first year niya Hindi, eh. 86. 86. Yung 86 naging solid contributor siya with alongside Ray Remogat and Precious Momoway. Oo. So, Hindi someone pala na yun yung 1985 alam pala ko yun. 6'4" siya eh, no? 6'4", can shoot at threes, can go inside, kahit pa paano pwede, medyo kaya din magdala ng bola. 6'3 si Jack Cruz Dumont. 'Di ba? So medyo matangkad din, could play a wing or maybe like Hmm. Convert. 8'2". So, mm, kaya nakita ko bakit parang feeling mo ito pwede maging steal of the draft. Oo, Pero tsaka ano din another, yan eh. Sige, go lang. hindi, mag-iiba na ako eh. So, mag-iibang topic player na ako eh. So, tapusin mo muna yan. Actually, eto yun niya. Ako sabi ko lang is yun niya, sa versatility ni Jack Cruz Dumont. Minsan pwede din siya maging ano eh. Kumbaga, kunyari, hindi makakalaro yung main guy due to, let's say, kunyari, injury. Wag naman sana. Uh, Pwede siya yung agad yung kapalit eh. Mhm. So, yun. Sa akin naman, let's go to another player. Uh, last, last sa akin. Ikaw, gusto mo ba mag-last? Hindi, wala. Okay na ako. Akin, last na lang. Kukuha naman din ako ng parang masasabi nating pwedeng steal na galing sa NCAA naman. JL Kapulong. uh, from Arellano University. Parang alam ko, tinatawag siya Baby Shark eh. 6'5" lang siya, pero played in the NCAA and as well as in the MPBL. And what could we expect from him is like one of those talented big mans in this year's draft. 6'5" nga lang siya, medyo undersized, pero at the same time, what PBA teams could get from him is a solid big man inside. Will try to crush the paint. Will try to Rim bumangga protect. dun sa ilalim o rim protect, bumangga dun sa ilalim. Basically, the typical center. Center, typical Filipino undersized center siya na very skilled din. Very skilled din. So, feeling ko, kung ito 6'7", 6'8", top, agad to eh. First round draft Oo. agad to. So, yun Yeah, lang naman para Sige, sa go. akin. Ikaw, may mga parting shots ka pa before we end this episode? Um, Sige, mag-uusap uli kami with regards to our schedule para to make a mock draft. So, hinihintay na lang naman namin yung final list. Kasi baka mamaya gagawa kami ng mock draft based sa unofficial list pero hindi may mga Oo. changes pala so gugulo na naman yung mock draft. So Possibly ano kasi yung muna? mga unofficial list na nakikita natin ngayon sa mga Oo, Facebook or other news, ano pa yun eh, wala pa baka eh. may mga nakalimutan, may mga hindi Subject natin to napansin. change pa. O baka bigla may mga picks pala dati na trade Oo. na hindi natin naalala. Basta sure lang yung rain or shine kasi yung sa Galinato Trade 2023. Pero ayun nga, after a year nakabalik na rin kami, we'll try to make a mock draft and of course UAAP season 88 na which mas exciting siya this coming year. Kaya we'll try to be as much more active as we were. Especially, kumbaga, we are fans of basketball in the Philippines, like regardless of the league, di ba? Ina-enjoy namin yan. So, we'll have more
we will have more PBA content, especially college, no, is na lalo na paparating na ang UAAP season September 19. And then also I might hindi pa naman final, pinag-iisipan ko pa lang if I'm gonna watch the PBA draft on September 7 sa Mall of Asia. Doon sa Mhm. Music Grounds, doon siya sa sa likod. Sa mall lang naman siya, so hindi walang Yan ba ticket. yung malapit sa Tobis? Oo, ayun, yun, yun. Sa Ah, mga pupunta mo, pag alam nyo kung saan yung Tubis yun, music hall na yun. Kaya sana magkita-kita tayo doon na enjoy natin yung draft, na makita natin yung mga idols natin, 'di ba? So, mm. ayun lang naman for me. Go na. So yun, ako din, siguro susunod kung may next episode about the draft. Ang dami ko din mga players na hindi nabanggit na parang gusto kong pag-usapan. Mm. Pero yun, siguro next episode na yun. Yun, sana sa patuloy lang yung suporta. Pasensya na kung kami medyo matagal na nakapag-upload ng mga episodes. Hindi Try medyo, ulit na. matagal talaga. Sorry. Sinugarcoat ko pa no? Pero yun, Ah, ah, sana supportan nyo ulit kami kung, ayun nga, magpatuloy-tuloy yung mga episodes. Yun, kwentuhan lang tayo dito. sabi nga din ni William sa PBA draft, kung kaya nyo pumunta, panoodin nyo para makita yung mga idols nyo. And at the same time, yung mga futures na baka maging idols nyo din. Di ba? Mm. Once na maglaro at magpakilala sila dito sa PBA. So So, that's yun it. lang. Thank you for once again supporting our podcast. No, we kung avid nanonood, kung avid kayong nanonood back then, no, so pasensya na at sadyang hindi lang talaga nagtugma mga schedule namin sa aming work and personal lives, kaya ayun, magkita-kita tayo soon sa next episode, and until then, take it easy, stay safe, have fun, peace out, enjoy your weekend.